Okay, magandang araw mga bay. Welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang sa ating channel, please subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga video. Ito mga bay, pag-uusapan lang natin. Ipinagtanggol ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ina mula sa mga banat ng mga Duterte. Sinagot din niya ang batikos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto raw monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagsalita na rin si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sanay na raw silang mag-ama sa siraan sa politika. Kagabi lang nang banatan ulit ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos sa isang prayer rally sa Dumaguete. Ayon kay Baste, gustong monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Sagot dyan ng nakababatang Marcos, regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Ipinagtanggol din ng kongresista ang birada kagabi ng mga Duterte sa kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So, you know, her reaction from that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. Kung si Presidential Sister Senator Amy Marcos naman ang tatanungin kaugnay sa umunoy planong pagpapatalsik ng mga Duterte sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, na nababaduyan na ako sa mga chismis pa rin. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katubayan, huwag tayo masyadong praning. sa pinakahuling panayam naman kay dating Senador Antonio Trillanes, halatang inaapura raw ni Senator Bato de la Rosa ang paghahain ng resolusyon sa Senado sa pagdinig sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Marcos sa illegal na droga noong 2012. Walang kakwenta-kwenta, sa totoo lang, ano? At talagang, kaya kalat-kalat yung hearing na yon. And the other senators agreed na it did not warrant an investigation by the Senate. Kaya whether he denies it or not, it is obviously a part of a destabilization plot. Ayon pa kay Trillanes, sa Hunyo o Hulyo raw posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Natumbok na senador. Natumbok.